Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Mini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Limang hinihinalang tulak ng droga ang naaresto habang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon ng PNP Caraga laban sa ilegal na droga. PSSG Iris Joy Laureto, ibalita mo. Nakumpiska ang halos 99,280 pesos na halaga ng hinihinalang shabu at arestado ang 5 sospek sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa Caraga nito lamang September 23 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13 ang naaresto na si alias Joe, isang high-valued target sa isinagawang bypass operation sa Barangay Mahay, Butuan City. Nakuha mula sa kanya ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Naaresto rin si alias Zen matapos respondehan ng pulisya ang ulat na nakawan sa barangay poblasyon. Kasalukuyang inihahanda ang mga hiwalay na kaso laban sa mga sospek sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Iris Joy Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Winakasan ang pagtatago ng isang most wanted person matapos itong maaresto ng pulisya dahil sa kasong lascivious conduct sa isang operasyon sa Zamboanga del Sur. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Luis Marie Conde. Arestado ang isang lalaki sa kasong lascivious sa isinagawang manhunt operation ng Tigbao Municipal Police Station sa Barangay Begong Tigbao, Zamboanga del Sur nito lamang ika-24 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang sospek na si alias Omar, 29 anyos, lalaki, walang asawa at residente sa nasabing lugar. Naging matagumpay ang ikinasang operasyon ng mga otoridad ng Tigbao MPS na nagresulta sa pagkakaaresto sa sospek sa bisa ng warrant of arrest sa kasong lascivious kaugnay ng Section 5B Article 3 ng RA 7610 sa ilalim ng criminal case number na 18590-2K25 na inisyo ni Honorable Ray Camasura Torrecampo, Presiding Judge, Branch 22, Regional Trial Court, 9th Judicial Region, Pagadian City noong September 23, 2025 na may 200,000 pisong piyansa. Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng Tigbao MPS ang suspect para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang ng pambansang pulisya ng Pilipinas, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na huli ng mga taong tiwalag sa batas, mapanatiling ligtas ang komunidad at ipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde, alagad ng batas,
tagataguyod ng Balitang Pulis. Nauwi sa pagkadakip ang dalawang hinihinalang tulak ng droga matapos mabulgar ang kanilang operasyon at makumpiska ang mahigit 1.3 milyong halaga ng shabu sa isang matinding buy-bust operation sa bayan ng San Jose. Patrolwoman Julibel Albior sa report. Nadakip ang isang high-value target at ang kanyang kinakasama matapos ang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng mga operatiba na nagresulta sa pagkakakumpiska ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1.3 million pesos sa barangay May Batusur, San Jose Antique, 24 ng Setyembre taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng koordinadong aksyon ng San Jose Municipal Police Station, Station Drug Enforcement Team, Antique Police Drug Enforcement Unit at PDEA Antique sa pamumuno ni Police Major Jeremy Ayan R. Magbanwa. Positibong kinilala ang mga naaresto na sina alias Jojo Sungi, 38 anyos lalaki at kabilang sa priority target list ng Philippine Drug Enforcement Agency at ang kanyang live-in partner na si alias Cheche, 21 taong gulang, babae at residente ng Bilisan Antique. Na-recover mula sa mga suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu na ginamit bilang buy-bust item, isang nut type plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu, 4 na karagdagang sachet kabilang ang isang brown crystalline substance, buy-bust money at iba pang non-drug items. Umabot ang kabuuang timbang ng mga nakumpiskang suspected shabu sa humigit kumulang 190 gramo at may estimated street value na 1,330,000 pesos. Sa kasalukuyan nasa kustodiya na ng San Jose Municipal Police Station ang mga naarestong suspect para sa dokumentasyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng walang tigil na dedikasyon ng Antique PNP na mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng kanilang nasasakupan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas sa tagataguyod ng Balitang Pulis. Isang wanted person na haharap sa kasong carnapping o Republic Act 10883 or the new Anti-Carnapping Act of 2016 ang huli ng PNP Highway Patrol Group sa isinagawang police operation sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, Palawan. Patrolman Mark Roland Feliciano sa report. Sa mas pinalakas na mga operasyon kontra karnaping at pagpapatupad ng mandato ng PNP Highway Patrol Group, isang wanted person ang huli ng magkasa ng isang police operation. Ang mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit Mimaropa sa pamumuno ng kanilang Regional Chief na si Police Colonel Christian B. De La Cruz, na pinangunahan naman ni Police Lieutenant Eugenia D. Junidil, Officer in Charge ng HPG Palawan sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, Palawan. Kinilala ang suspect na si alias Jancel, 22 taong gulang na nakatira kung saan ito nahuli. Matagumpay pong nakapag-aresto ng isa nating most wanted person. Ito po ay si AKA Jancel May Alcarte. Na-aresto po natin siya sa visa po ng warrant of arrest sa violation po ng Public Act 10883, the new Anti-Carnapping Act of 2016. Nananawagan din po tayo sa ating mga kababayan na nag-iisip po na gumawa ng hindi maganda na pag-isipan po natin ng ilang beses po. At ganoon din po sa mga mamamayan, mga kasama po natin na pag-ingatan po natin ang ating mga kagamitan. Hindi na nga nakapalagpa ang suspect at binasa ng kanyang karapatan sa salitang kanyang nauunawaan at harap sa kasong karnaping o Republic Act 10883 or the new Anti-Carnapping Act of 2016 habang nasa kustodiya ito ng Provincial Highway Patrol Team Palawan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng HPG ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang lalaki matapos mahuling nagbebenta ng chainsaw nang walang kaukulang lisensya at permit sa Barangay San Sebastian, Tarlac City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Isang 27 anyos na lalaki ang naaresto sa Barangay San Sebastian, Tarlac City matapos makumpirmang nagbebenta ng chainsaw online na walang kaukulang lisensya at permit mula sa kinaukulang ahensya ng gobyerno.
Batay sa ulat, isang Facebook post ang namataan ng mga otoridad kung saan ibinebenta ang chainsaw sa halagang 5,000 piso. Agad na ikinasan ng mga operatiba ng Olongapo City Cyber Response Team ng RACO 3 ang isang entrapment operation na nauwi sa matagumpay na pagkakaaresto ng suspect. Nahaharap ngayon ito sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9175 o Chainsaw Act of 2002, isang batas na nagalayong regulahin ang pagmamayari, pagbebenta at paggamit ng chainsaw upang maiwasan ang iligal na pagtutroso at mapangalagaan ng kalikasan. Tumanggap ng prestihiyosong pagkilala ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A sa ginanap na 31st National Crime Prevention Week, culminating activity ng 59th NAPOLCOM Founding Anniversary na idinaos sa The Monochrome Events Place sa Nuvali, Santa Rosa City, Laguna. Patrolwoman Mary May Sarturio sa report. Matagumpay na naidaos ang ika-31st National Crime Prevention Week culminating activity kasabay ng ika-59th NAPOLCOM Founding Anniversary kahapon September 25, 2025 na ginanap sa The Monochrome Events Place, Nuvali, Santa Rosa City, Laguna. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga tauhan mula sa NAPOLCOM 4A sa pangunguna ng kanilang Regional Director, Director Julieta Rañeses, Regional Director ng Police Regional Office 4A, mga Provincial Directors mula sa iba't ibang probinsya, mga Chief of Police, iba pang mga PNP personnel, LGUs at mga awardees. Nakiisa rin si Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Vicente R. Calinisan bilang panauhing pandangal. Pinarangalan din bilang NCPW Technical Working Group ang miyembro ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A, walang iba kundi si Police Colonel Mildred E. Patam, ang Chief RPCADO 4A. Pinarangalan din ang iba't ibang istasyon, mga PNP personnel at NAPOLCOM sa kanilang huwarang pagganap, pagsikap at kontribusyon sa tagumpay at sa mga makabuluhang programa, proyekto at aktibidad sa pagpigil sa krimen sa rehiyong Calabarzon. Ang naturang aktibidad ay naglalayong mas mapatatag pa ang ugnayan ng lokal na pamahalaan, kapulisan at mamamayan para sa mas ligtas, mas maayos at mas matatag na pamayanan. Mula rito sa Nuvali, Santa Rosa City, Laguna, ako ay yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary May Sarturio. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.